Hello, hello mga ka-blooming nanay! So ito na nga po, naisipan ko pong gumawa ng mga blooming nanay serye. So itong episode 1 na ito ay mag-storytelling ako kung saan nag-start ang lahat-lahat. Kung bakit ako or paano ako naging isang nanay. So ito na nga po, meron akong long time boyfriend pero hindi kami talaga nag-try na gumawa ng baby during that time kasi nung mga panahon na yon ay may kanya-kanya kami talagang problema sa pamilya, lalong-lalo na po ako. Naikwento ko na po yan dati sa vlog ko kung ano yung mga pinagdaanan ko sa buhay pamilya ko. So nag-decide kami talagang dalawa na hindi kami bubuo ng baby habang kami magkarelasyon dahil ayaw namin talagang magluwa ng baby sa mundo at magpapasan ng problemang pinapasan namin. So yun, awa ng Diyos, nung naka-recover ako sa problema sa pamilya at siya naman ay, kasi nag-abroad siya that time, nung umuwi siya, kasi natapos niya na yung contract niya ng more than 2 years, ay inaya niya na po akong magpakasal. So ayun po, nagpakasal po kami at nagsama kami as husband and wife ng 2 months. Pero during that time, hindi kami nakabuo sa loob ng 2 months. So bumalik siya sa abroad kasi kailangan niya nang bumalik. So habang binubuno niya ulit yung 2 years na contract niya, ay pinag-uusapan na namin na tatapusin niya na yung contract niya at siya ay mag-resign na, mag-exit na siya sa Saudi at kami ay bubuo na ng pamilya. Try namin bumuo ng family. Kasi sabi namin, aanhin naman namin yung pera na maiipon namin together kung wala naman kaming baby na pagkakalooban ng aming mga success sa buhay. So, yun na nga po. Nung umuwi po siya dito sa Pilipinas, ay hindi rin kami kaagad-agad nagkaroon ng baby. Actually, nabuo ang aming panganay na si Theseus after 10 or 11 months na nagsama kami kasi nagkaroon kami ng health issue. So, isa sa amin ay nagkaroon ng problema. So, awa ni Lord sa mga pagsisikap namin, sa mga pagbabasa-basa namin sa internet kung anong mga mabuting gawin doon sa health issue namin, ay biniyayaan kami ng isang malusog na anak. At yun nga ay si Theseus. Pero nung pinanganak ko na po si Theseus ay hindi niya maiwan-iwanan. Ang usapan namin kapag ipinanganak ko na yung panganay namin, yung baby namin, ay mag-a-abroad siya kaagad para makompensate yung mga pangarap namin na hindi namin natupad pa or hindi pa namin nagawa dahil nga inuna muna namin ang bumuo ng baby. So dahil nga sobrang napamahal siya sa anak niya ay hindi siya umalis muna or never siyang nag-try na mag-apply ulit sa abroad. So naging freelancer siya dito sa Pilipinas at naging personal driver ko siya. So sa loob ng more than 3 years ay nagsama kami ng husband and wife. So doon ko nakasama talaga yung asawa ko na sa hirap at ginhawa talaga, sa sakit man, sa kaginhawaan ay nagsama po talaga kami. So yung medyo sobrang nagkikipit na kami ay nag-try ng mag-abroad ulit yung asawa ko at sakto naman na ayun na nga po, naswertehan niya po ang makapunta sa New Zealand. So, nung siya ay nasa abroad ulit, si Theseus ay magti 3 years old pa lang siya noon. So, ako ay naging parang isang single mom, which is hindi naman ako single mom, pero ako talaga yung very hands-on sa anak ko. Merong nagbabantay sa anak ko habang ako ay nagtatrabaho, pero pagdating ko talaga sa bahay, very hands-on ako kay Theseus. So, thankful ako kasi meron akong sister-in-law na nag-aalaga sa baby ko habang ako ay nagtatrabaho. Pero kung mababalikan nyo yung mga previous mga videos ko, hindi pa uso ang Reels noon or Meta, ay na i-share ko na po dito sa social media ko kung paano ako maging isang nanay. So very hands-on ako kay Theseus at ako rin po yung unang-unang naging teacher niya talaga. So sa loob ng 2 years ay akong nag-alaga at nagpalaki kay Theseus. So, nung sakto na nagbakasyon ng aking asawa, so alam ko na kasi yung mga technique
kung paano ang ovulation period. So bago pa lang magbakasyon ng aking asawa, naisip ko talaga na bigyan ng kapatid si Teseus kasi kawawa naman siya kapag wala siyang kapatid. So niready ko ang aking katawan, ang aking pag-iisip, ang aking espiritu at kaluluwa nung parating ang aking asawa para mabigyan ng kapatid si Teseus. So ayun na nga, sa loob ng 36 days or 37 days na vacation lang ng asawa ko ay naabutan niya ang 2 ovulations ko. So naabutan niya ang 2 ovulations ko. So sakto na yun nga, nabuo namin si Tamiris. Pero ang hirap-hirap na naman kasi dapat uuwi siya ng manganganak ako. Pero dahil nga pandemic nung panahon na yon ay ako talaga nagbuntis habang ako ay nagtatrabaho bilang teacher, tapos nag-aalaga sa panganay ko. So ako talaga yung mag-isa lang talaga na nagbuntis doon sa pangalawang baby namin. Although nandito yung mga in-laws ko na nagagabay sa akin at tumutulong sa akin sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ko or mga tulong na kailangan ko kasi ako ibuntis nung panahon na yun, ay ayun na nga po. Yun nga, pinagtiyagaan ko talaga at tinatagan ko ang loob na mag-alaga ng panganay ko at alagaan ko rin yung baby na nasa sinapupunan ko. So, yun yung nanay serye na episode na gusto ko pong i-share sa inyo na kapag nanay ka talaga, kahit na yung napaka-imposible ay kayang-kaya mong gawin para sa mga anak mo at sa asawa mo na nangangailangan ng unawa dahil hindi kanya kayang tulungan dahil siya ay naghahanap buhay. Yun lang sa ngayon. Let us maintain our freshness, mga kablooming nanay. Love ya!